Ngayon naman, dadako tayo sa content selection and organization. Ano nga ba ang content selection? Ito yung proseso ng pagpili ng mga paksa o mga kailangan na nilalaman ng isang curriculum. Dito rin kailangan tinutukoy kung ano nga ba yung kailangan matutunan ng isang estudyante upang maging epektibo yung pagkatuto nila o mas maging epektibo yung layunin ng edukasyon. Paano nga ba ginagawa ang content selection at organization? May limang kailangan isaalang-alang dito. Ang validity, significance, utility, reality or learnability, at ang panghuli ay feasibility. Ano nga ba ang validity? Ang validity, syempre, dito yung ano nga ba yung dito papasok yung ano nga ba yung kailangan ng isang estudyante, ang kanyang interest, at ano nga ba yung konteksto na kailangan niyang matutunan. Andiyan naman ang significance. Kailangan tama at napapanahon ng mga nilalaman ng isang content na kailangan matutunan ng isang bata. Andiyan rin ang utility. Ah, ah, magagamit at andyan din ang utility. May ambag ba ito sa pag-unlad ng isang mag-aaral? At andyan din ang reality o learnability. Magagamit niya ba ito sa pang-araw-araw niya na buhay o mai-apply niya ba ito sa tunay na buhay, tunay na buhay. At andyan din ang panghuli ang feasibility. Nakapasok dito na ah, ang kanyang natututunan ba ay at andyan din ang feasibility. Nakaayon ba ito sa antas ng kanyang pag-aunawa? Dahil halimbawa na lamang na paano kung ang ituturo natin sa mga paano kung ang ating mga mag-aaral ay nasa grade 1 pero ang tinuturo natin ay pang grade 3? At yung edad ba niya o pag-iisip niya ba ay nakaayon sa antas na meron siya? 'Di ba? Upang mas maging epektibo ito, kailangan yung edad niya at yung antas niya sa pag-aaral ay magkatugma.